Good morning! It's Monday. Pansin nyo, tahimik ang bahay, nag-iisa ako. Dahil ang aking asawa ay nagmedikal, ang aking dalawang anak, ang panganay ko pumasok na ng trabaho, at ang bunso ko naman ay pumasok sa school. Sana siyang first year college, 18 years old. Yan, naghuhugas ako ng plato. Naantok ako kasi ang gising ko ay 3 o'clock ng umaga. Kasi magpe-prepare ako ng baunin pagkain ng dalawa. Tapos, ihahatid ko sila ng 5:30 sa Pasig Palengke. Naantok pa ako pero gusto kong matulog. Kaso ang dami kong gagawin sa bahay. Maglilinis ako kasi ang dumi na ng sahig namin. Saka punta pa akong palengke pagkatapos ko nito. Maghugas ng plato, punta pa akong palengke kasi ulam namin. Pagkatapos nun, punta pa ako sa garahe sa kabila ng bahay kasi maglilinis ako dun sa sasakyan. Papaandarin ko yung sulagi. Hindi namin siya lagi ginamit, kaya pinapaandar namin kapag hindi namin siya ginagamit. Ano lang kasi yun, pag mga malalayong lakaran, ginagamit namin yun. Walang marunong mag-drive sa amin kasi ako nag-aral akong mag-drive. Nagkasakit ako noong mga 3 years ago. Nagkasakit ako kaya natigil. Ang asawa ko naman ay marunong, aso tamad. Kaya pag tuwing umaalis kami, nagpapadrive. May pamangkin siya. Pamangkin niya sa pinsan. Yun ang nagda-drive sa amin. Tapos binabayaran lang namin. Pag mga malalayong lakaran. Ayan. Ayan. Kahapon, Sunday, busy din ako kahapon kasi nung umaga, kami, may bumaba sa amin na social housing, nag-meeting kami. Simula 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Tapos, ang nanay ko sa Bohol, tumawag sa akin, 10 pa lang tumawag wala nga ako sa bahay kasi nga nag-meeting kami. Doon sa huwa namin, dahil may pumunta nga, bumaba nga na social housing. Doon sa kabila naming bahay sa garahe. Itong bahay na to, cash to. Tawag nito, direct buyer. Yun sa kabila, ipapasok sa social housing. Kaya, ayun. Natapos ng alas 12. Pagkatapos, dali-dali akong nagluto ng panghalian namin. Pagkatapos, pumunta ako ng Palawan. Layo pa kasi Palawan sa amin dito. Siguro mga 1 kilometro ata. Mga 1 kilometro din ata eh. Ang Palawan sa amin. Doon pa sa labasan. Nag-e-bike ako. Ang siste, ay, papadala ko kay mama na 2,800. Ang nadala kong pera ay 2,000 lang. Gusto. Hindi bumalik na naman ako. Kaya sabi ko, napagod ako noon. Pero nag-e-bike ako. Pero nasayang ako sa oras. Kasi kamali ako nung dala ng pera. Kasi 2,000 lang. Hindi ako nakapagpadala. Ang ginawa ko, kumain muna ako. Katapos mga alauna, umalis ako ulit. Punta ako sa Palawan. May kami. Pag tuwing linggo kasi may schedule ako sa taekwondo class. Nagti-taekwondo kasi ako. Schedule namin doon Sabado 8 to 12. Kapag Sabado 10 to 12, 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pag linggo naman 4 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. Alas 6 ng gabi. Mali na. 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Maaga kaming pinapunta ng aming sir sa taekwondo kasi magre-review kami. Nire-review kami ng form ng POMSE. Sa mga 1:30,
Nandun ako sa gym. Nagre-review ako doon. Hanggang alas 6 ng gabi yun. Pag uwi ko sa bahay, 6:30 na. Sobrang gutom ako. Nagluto pa ako ng ulam. Yan. Pagkatapos luto ng ulam, mga 8. Nagplansa ako ng mga uniform ng mga anak ko sa school saka sa trabaho. Natulog siguro ako mga 11. Tinatapos ako ng plansa mga 10 na eh. Dami kasi. Kasi ang plansahin namin, pinaplansa ko siya every Sunday lang para isahang plansa mo. Medyo madami-dami. Yan, hatid ko muna to sa labas. Pagkain ng pusa. Tapos, gising nga kanina ng mga alas 3. Pero yung 3, alarm clock ko yun. 3. Pero bumabangon ako 4 na. Pero pag minsan naman, pag sinisipag ako, alas 3 talaga bumabangon na ako. Pero madalas talaga 4 na. Kasi mag-asikaso ng pagkain nila. Tapos, mga 5:30, hatid ko sila sa Pasig Palengke. Ang hirap kasi sa lugar namin dahil mahaba yung pila ng tricycle. Kapag hindi ko sila hinahatid, ibig na 5:30 ang alis nila sa bahay ng dalawa kong anak. Alas 5 alis na sila kasi nga yung pila ng tricycle, ang dami. Kaya, nahatid ko sila. Wala naman akong gagawin pagkatapos. Kaya, hatid sundo ko sila. Pagkatapos ko sila, hatid sa umaga. Minsan mag-nap time ako. Ngayon, ang dami kong gagawin. Kaya hindi ako nag-nap. Punta pa ako sa palengke ngayon. Mamalingki pa ako. Ulam namin mamayang tanghali saka. Ubus kasi ulam namin ngayong umaga. Niluto ko kasi ginawa ng mga bata. Ulam namin ngayong tanghali saka hanggang bukas ng umaga. Hindi ako nag-i-stock ng ulam sa ref. Dahil malapit lang yung talipapas sa amin. Mas maganda kung fresh. Fresh yung mga isda doon, tapos yung karne, mga gulay. Kaya hindi ako nag-i-stock sa ref ng mga ganyan pagkain kasi pwede naman eh. Kahit anytime naman, pwede ka pumunta doon, bumili. Hindi naman naubusan yung lapit lang namin sa talipapa. Makita nyo mamaya pag alis ko. Tapos, magsundo naman ako niyan sa kanila. Mamaya ulit mga 7 ng gabi. Susunduin ko naman sa palengke. Kasi uwi ng anak ko, ng panganay, alas 5 ang out niya sa trabaho. Napapagaya kasi sa sundo kasi napapagod siya doon sa tricycle na naman sa Pasig. Dahil mahaba na naman ang pila. Pag ganyang oras, dahil gabi na, siyempre traffic. Ang traffic kasi sa amin sa pinagbuhatan. Ma-traffic ang Sandoval Avenue. Saka doon sa proper. Maraming isang hilera ng mga tricycle sa amin. Mahirap yung namin kalsada. Always traffic yan. Kadami ng mga tao dito sa pinagbuhatan. Lapit kasi sa nagpayo. Ayan. Malapit ako matapos dito. Ang aking asawa naman ay isang OFW. Yan, bakasyon siya ngayon pero tinawagan siya ng office na. Pabalikin na siya. Kaya nag-medical siya ngayon doon. Kung ano pa yun, nung Sabado pa yun. Kaso, bumalik sila rin. May gagawin pa. Mga 10 months lang naman kontrata niya. Palaging ganun. Ayan. Malapit na ako matapos. Naghugas ako ng plato. Yung mga plato kaninang pinagkainan nila. Hindi ako naghugas agad kasi yung kamay ko, pag nagda-drive ako,
e-bike. Sakit yung kamay ko kaya hindi ko binabasa kagad. Pinapahinga ko muna. Kaya pagkadating ko, nod-nod muna ako ng cellphone. Scroll, minsan TV. Para gumana yung mga bahay ngayon. Bahay namin, ang dami pang kalat. Ngayon, ako ay nag-iigib ako ng tubig. Hindi sa namin, sa malapit sa tindahan namin. Doon ako sa talaga, daming ligpitin. Mamaya na yan. Doon sa may talaga, sa tubigan. Yan, madilim na. Ayan, ang 2 galon ko. Yan. Yan, ang 2 galon. Maglalakad lang ako dahil pagkakasipal pa. Wala kaming tubig. Igip-igip ng tubig. Yung gamit kong e-bike. Tapos nagmumotor din ako. Yung motor, single motor ginamit ng aking asawa. Ang halaman ko sa baba. Yung mga halaman ko dati sa taas, nangawala na iba, nangamatay. Ayan. Ito yung halaman ko sa baba. Bahay namin. Sigib na tayo. Ayan. Dito kami nag-iigib. Be! Dito. Dito ang igiban. Kaya ko dito mga ganun. Bibidyo ako. Bayad. Galing na ako dun sa tubigan. Ayun, punta na ako sa Talipapa. Excuse me po. Punta na ako sa Talipapa. Bili-bili na ulam. Maraming lugar. Pabili. Pabili po. Pabili. Ay, sorry. Ito, te. Magkano yan? Popon ba? Sampo. Ito po. Thanks po. Malapit lang ng simbahan din sa yan, Talipapa na. Dito na ang bilihan namin ng ulam. Bigay ko lang sa'yo yan. 7,000.
Tapos na ang aking pagpunta sa Talipapa. Hindi ako masyado nung nagkuha ng video kasi maraming tao. Saan yan? Ay, kanina pa yung basura. Aga-aga. Oo. Hintay ka ulit na kailan. Ayan ang lugar namin. Ganda ng bulaklak. Bagong bilya. Ayan. Hinihingal ako kasi kumain ako ng nilap ako yung healthy. Kahapon pa yun pero nilagay sa freezer. Yan na ang aming bahay. Ayan ang nabili ko. Isda, hotdog, saka yung isa. Yung ham. Yan. Kailangan ko mag-exercise ngayon. Papawis kasi yung kinain ko matamis. Para akong mapagod. Yan. Dating magtalipapa. Maglaba tayo. Kuha ko dito ng sabon kasi palaban na anak. Magpapalaba yung anak ko nung susutin niya bukas daw. Jogging pants niya. Yan. Yan. Lalaban ko daw to. Kasi inano ko yung init. Yan. Dito ako sa labas naglaba. Sa labas talaga ako naglalaba. Ito yung aming laundry. Tapos ayan. Ang washing ko. Yung sa labas lang siya. Ayan. Dito ako. Yung lalaban ko. Ito lang naman pinapalaban niya eh. Ayan. Ang tubig. Tapos, ang sampayan namin ay nasa rooftop. Ayan. Hindi ko naman masyadong mainit. Kapag siya, hindi ko siya i-spin. Katapos natin mamalaki, maglalaba. Katapos ito, pinisip yung bahay, magpapalabay.